Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera? Kamusta po kayong lahat? Napag-usapan natin sa unang sesyon na may mga taong umangat o umaangat at naging maayos ang buhay dahil sa pera, at marami din naman ang nasira at napasama ang buhay ng dahil din sa pera. Ilan sa mga na-identify natin na dahilan kung bakit nasisira o napapasama ang tao dahil sa pera ay ito yung kawalan ng disiplina sa pera. Yung iba naman, kawalan ng tamang kaalaman sa pag-handle ng pera, at yung iba, mali naman ang kanilang kaisipan o pananaw pagdating sa pera. At yung iba naman ay napapahamak o nasisira dahil din sa maling pag-uugali pagdating sa pera. Pero alam ba ninyo na ang isa sa pinag-uugatan nito ay ang maling motibo kaya gustong magkapera? At yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang masamang motibo para magkapera. Pero bago yan, tayo muna ay magsimula sa isang panalangin. Dakilang Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay iyong tinipon at binigyan ng oras upang mapag-usapan ang patungkol lalo na po sa masamang motibo pagdating sa paghahangad ng pera. At sa aming pong paikinig at mamaya sa pag-uusap, ikaw po ang manguna at tulungan mo po kami na mabigyan linaw ang aming mga puso't isipan upang ang aming pong buhay ay patuloy na magkaroon ng kapayapaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon, magandang maitanong din natin, may kilala ka ba o taong malapit sa iyo na nasira ang relasyon at napasama ang buhay dahil sa maling pag-uugali or maling motibo para magkaroon ng pera? Kaming mag-asawa for almost 20 years now, or in fact, more than 20 years now, kami ay patuloy na nagka-counsel ng mag-asawa or individual at narinig na namin ang sari-saring istorya ng napaganda at napasama rin dahil sa pera. May ilan na nagkahiwalay dahil sa pera. Hindi dahil walang pera, kung hindi dahil nagagamit sa mali ang sobra-sobrang pera gaya ng bisyo at lalo na sa pambababae. At meron din namang ilan na nakulong din dahil sa pera. May ilan na nakadisgrasya dahil sa pera at maraming magpapamilya ang nagdedemandahan dahil din sa pera. Parang ang hirap paniwalaan, Pero yan ang isa sa malungkot na katotohanan na maging magkakapatid ay nag-aaway-away, nagdedemandahan o humahantong sa patayan dahil sa pera o sa mana. Liniwanagin ko lang na hindi pera mismo ang problema kung hindi tayo mismong tao ang problema. Ano ba ang mali sa atin kaya tayo nagkakaproblema sa pera? Gaya ng nabanggit ko na isa sa dahilan ay ang mali or masamang motibo kung bakit gusto nating magkapera. Lahat tayo nagnanais, lahat tayo kailangan natin. Pero magandang makita natin ang motibo ng ating puso bakit natin gustong magkapera. Yung iba, nais magkapera kasi gusto nilang magyabang. Yung iba, kaya sila nagpupursigi at nagnanais na magkaroon ng maraming pera ay upang makapaghiganti. Yung iba naman, nais itong gamitin sa maling mga bagay, lalo na sa mga bisyo. Yung iba naman, nais gamitin para makuha ang gusto sa maling bagay. At yung iba naman, nais gamitin para mabili ang kapangyarihan. At marami pang iba na maling dahilan. Alam po ninyo, sa aklat ng Santiago chapter 4, verse 1, ito po ang sinabi, "Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban?" Sa verse 2 ang sabi, mayroong kayong ninanasa, ngunit hindi nyo ito nakakamtan, kaya't kayo ay pumapatay. Mapa sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya't kayo ay nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Sa verse 3, "At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan.
Sa verse 4, anong sabi dito? Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag naipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino man na nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Now, doon sa binasa natin at itong katanungan na ito, na ano ang kaya mong gawin para sa pera? May mga taong kayang ipagpalit ang relasyon para sa pera. Binebenta ang anak, tinatraidor ang kanilang pamilya para lang magkapera. Yung iba humahantong sa pananakit, yung iba manloloko, at yung iba kayang pumatay dahil lamang sa pera. Balikan natin yung sinabi sa Santiago. Sa verse 1, saan daw nanggagaling ang ating alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula ito sa pagnanasa? Nilinaw ito ng Biblia. Dahil sa pagnanasa na naglalaban-laban sa ating kalooban. Sa verse 1, na-identify na isa sa resulta o dahilan ng pag-aaway-away ay ang mali nating pagnanasa. Pagnanasa ng pwedeng laman, pagnanasa pwede na magkaroon ng kapangyarihan, at kasama na rin dito ang pagnanasa o paghahangad ng sobra-sobrang kayamanan. And verse 2, sabi niya, mayroon ka daw pagnanasa o meron kang nais makamtan pero hindi mo nakukuha. That's why sa verse 2, hindi lamang pag-aaway kung hindi mas malala. Umaabot daw sa pagpatay. Umabot sa pagpatay dahil sa sobra or maling pagnanasa pero hindi natin makuha sa tamang paraan. Hindi lang din dahil hindi natin makuha sa tamang paraan, kung hindi maging sa Diyos, hindi natin mahiling dahil na rin alam natin na hindi tama ang motibo ng puso natin. Kaya saan ito mauwi? Sa pagpatay. Ilang tao na ang nakulong dahil sa pera. Ilang buhay na ang nawala dahil sa pera. And I'm sure, yung karamihan sa inyo, nabalitaan na ninyo yung nangyari sa mag-asawang online seller sa Pampanga. Bakit sila pinatay? Pinatay sila dahil sa utang. Hindi nila utang kung hindi pinatay sila ng taong may utang sa kanila. At ito yung sabi sa balita. Online sellers na sina Arvin Lulu at Lerma Lulu walang awang pinagbabaril sa loob ng kanilang sasakyan. Ang suspect, mga pulis na mastermind ng krimen, ang kumare ng mag-asawa na may utang sa kanila na umabot ng 13 million pesos. Bakit sila pinapatay? Pinapatay sila dahil sa anggulo or dahilan ay para hindi na sila masingil sa malaki nilang pagkakautang. Yung mga ganitong balita ay hindi minsan lang nangyayari. Marami na ang ganyang storya ng paggawa ng kasamaan dahil sa pera. Kaya, kung hindi natin sisayasatin ang ating mga puso, ay hindi rin malayo na makagawa tayo ng mga bagay na hindi tama dahil sa maling motibo, lalo na sa paghahangad na magkapera. Alam ninyo, mahal tayo ng Diyos at hangad niya ang pinakamabuti para sa atin at hindi niya ipagkakait ang mga bagay na maganda para sa atin. Kanya lamang. Siguro, minsan, itinatanong natin sa ating sarili, kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit niya ipinagkakait o hindi niya ibinibigay ang mga bagay na hinihingi ko sa Kanya? Sa Santiago, chapter 4, verse 3, etong kasagutan. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Alam ninyo, kilalang kilala tayo ng Diyos at may mga bagay na alam niyang gustong-gusto natin pero makakasira sa atin. Madalas, kung hindi man ito ibinibigay sa atin, alam ng Diyos na hindi ito makakabuti para sa atin. In other words, pinoprotektahan lamang tayo ng ating Diyos. Kung ikaw ay nasa sitwasyon o may nagagawa na tayong mga maling bagay o kasanayan pagdating sa pera, magandang paalala ito sa ating lahat na pwede pa nating itama at maisaayos ang ating mga maling gawain. Dalawang bagay lang yan, kaibigan. Ipagpatuloy mo ang mali at masira ng tuluyan ang iyong buhay, o itama at sundin natin
ang kaparaanan na itinuturo sa atin ng Diyos tungo sa maayos na buhay. Alam ninyo, sa huli, ikaw ang mamimili at magdidesisyon para sa iyong sarili. Sana, dahil sa pag-aaral natin ito, lagi nating piliin kung ano ang tama at kung ano ang nasa kalooban ng Diyos. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, muli kami po'y nagpapasalamat at nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap-usap at makita nga, Panginoon, ang tunay na motibo ng aming mga puso. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pagpapakumbaba at umamin, Panginoon, kung may mga bagay na kaming nagagawa na hindi tama sa inyong kalooban, mga bagay na nakakasira sa aming kapaligiran, sa aming kapwa, sa aming relasyon, at maging sa aming mga sarili. Ang aming pundalangin, Panginoon, ay magkaroon kami ng buhay na matiwasay dahil sa mga bagay na gagawin namin ng ayon sa inyong kalooban. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At para naman sa ating discussion, pag-uusapan natin ang mga katanungang ito. May mga maling kasanayan ba tayo na nagagawa pagdating sa paggasta o paano kumita ng pera na nagdadala sa atin ng mabigat na problema? Maaari mo bang ibahagi? Pangalawa, ayon sa ating pinag-aralan, ano ang natutunan mo na nagbigay kaliwanagan sa iyong isip? Maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayo muli sa susunod pang mga araw. God bless! Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera?